Ito yung reaction ni Charlie and Chino habang ino-open yung mga nakuha nilang gifts. Christmas Day na and syempre magpre-prepare tayo ng food. So ang roast dinner is traditional na food dito sa UK. And isa nga to sa most iconic na British meals. And dito madami talaga siyang vegetables. Iba-iba yung nilalagay nila, depende na lang sa gusto ng pamilya. Pero kami, ito kasi yung mga kinakain namin. Niready ko na muna yung mga vegetables para dire-diretso na mamaya. Medyo maaga pa din kasi para mag-start magluto. And habang nagpapalipas kami ng oras, gumawa muna kami dito ng gingerbread house. And popular talaga to every Christmas season. Magandang activity to sa buong pamilya, especially sa mga bata. At since ang tawag nga dito is gingerbread house, ito is bahay na gawa sa gingerbread. And biscuit nga siya na lasang luya. Nakaka-enjoy itong buuin, lalo na pag nagde-decorate na. And syempre, after, pwede nyong kainin kasi edible siya. Anyway, after namin mabuo yung gingerbread house, niready ko na tong aming chicken. Medyo matagal ko din kasi itong i-roast. So, nilagyan ko lang ng iba't ibang pampalasa. Massage lang hanggang ma-cover yung buong manok. Meron nga din pala yung olive oil. Syempre, para crispy yung balat. Nilagay ko na sa oven kasi mga 1.5 oras to bago maluto. Niready ko na din yung iba ko pang gagamitin sa pagluluto. Yung cauliflower kasi is kailangan ko siyang gawa ng cheese sauce. Madali lang naman kasi butter, tapos milk, tsaka yung flour. And then, nilagyan ko lang ng cheese. Kailangan ko lang dito i-mix yung pinakuluan kong cauliflower. Nilipat ko din sa oven safe na tray. Kasi kailangan ko itong ilagay sa oven para maging toasted yung ibabaw. Next naman is yung roast potato. Pinakuluan ko tapos hinalo-halo ko dun sa strainer. Kailangan kasing maging rough yung edges. Tapos olive oil, salt, and pepper. And then lalagay na din to sa oven. Yung parsnips after pakuluan, nilagyan ko ng rosemary and thyme. Ilalagay ko din kasi yan sa oven. Itong broccoli at carrots naman, kailangan ko silang steam. Habang nag-aantay kaming maluto yung food, dito na kami nag-open ng gifts. At excited na nga si Charlie and Chino. Isa-isa na nilang binuksan yung mga regalo. Ito muna yung mga wala dun sa wishlist. Nandito na din kasi yung galing sa kanilang tito tsaka sa kanilang lola. And so far, tuwang-tuwa sila dun sa mga na-open nila. 'Di ba? Ang bata talagang smile na smile. Sakto kasi favorite din nila yung mga na-open nila. And tingnan nyo naman, super cute. Pwede itong ilagay sa kanilang room. Next na in-open ni Charlie is yung mga nasa wishlist. And hindi niya in-expect na mahahanap ko itong mga toy na to. Kaya nung nakita niya yung ilan dun sa toy, alam na niya yung mga kasunod. Itong si Chino nga pala, nahihilig siya kay Tomcat. Lagi niyang pinapaliguan si Tomcat saka pinapakain. Lagi din niyang kinakausap kaya naisipan ko siyang bilhan nito. Isa-isa na nga din nahanap ni Charlie yung mga nasa wishlist niya. While si Chino busy din sa pag-open ng malalaking regalo. Nakakatuwa dito ang twins tumitingin sa amin tapos nag-smile. Kitang-kita mo talaga na super grateful sila sa mga gift. Kaya kami din ng kanilang daddy is tuwang-tuwa habang nag-open sila ng presents. Tignan mo naman, hindi ka ba mapapasmile kapag ganito yung mga reaction nila? 'Di ba? Super cute ng twins. After mag-open ng lahat ng regalo is ayan, nag-share sila dun sa mga toys. Busy na nga din sila sa paglalaro. At si Charlie, ayun, hinahabol yung mga naglalakad na animals. While si Chino, nagbabasa na siya ng books. Sakto din at luto na yung food. Ito na yung aming chicken, tapos goods na din yung mga vegetable. Ang inantay ko na lang is itong aming mashed potato. And then, nag-plating na din ako nitong aming food. Ang daddy ng twins, hindi siya kumakain ng balat ng chicken. And perfect, kasi ako, ang gusto ko naman is yung balat. Diba? Wala akong kaagaw. Nandiyan na din yung mashed potato, roast potato, tsaka yung green peas. Parsnips na may honey, tapos yung broccoli and carrots. Pati na rin yung cauliflower cheese and Yorkshire pudding. And syempre, itong gravy. And ayan, tapos na ang Christmas. Nakakapagod pero worth it.